Literal na high blood si Cavite Congressman Elpidio Barzaga sa sagutan nila ni Buhay Party List Congressman Lito Atienza sa online na pagdinig sa Kamara. Ano kaya ang dahilan ng kanilang bangayan? Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. You can railroad this for all I care. No, we are not railroading. This is the rule of the majority. You're If the majority of the members do not want the bill, then Kulang po eh. but at least you must respect the right of every I member cannot to respect vote a man on who the does not bill. respect his fellow members of Congress. Pulang-pula na sa galit at pumalo pa sa 200 over 100 ang blood pressure ni Cavite Representative Elpidio Barzaga na chairman ng Committee on Natural Resources. Kabanggaan niya sa committee hearing si Deputy Speaker at Buhay Party List Representative Lito Atienza na tutol sa substitute bill tungkol sa Benham Rice na pumasa sa House Committee on Natural Resources. Kawawa naman ang bayan kung kayo ang gagawa. Lagi na sa iyo, kawawa ang bayan. Paano naman kami na nagmamalasakit sa bayan na ang aming pananaw ay hindi katulad ng iyong pananaw? That's why we are living in a democracy. The will of the majority must be followed. Kung ayaw ng mga congressman, You want a democracy. Layunin ng orihinal na panukalang Philippine Rice Natural Park Act na ideklarang protected area ang buong 24 million hectares ng Benham Rice o Philippine Rice. Nais nitong itulad sa Tubataha Reef ang Philippine Rice kung saan tanging tourism activities lang ang pinapayagan. Pero ayon sa author ng batas na si Muntinlupa Representative Rufy Biazon, ipinaliwanag sa kanila ng DENR at ilang stakeholders na pwedeng i-exploit ang ilang bahagi ng Philippine Rice para pagkunan ng langis. Kaya nasa 350,000 hectares na lang ang isa sa ilalim sa protected area. If we classify it in a similar category as Tubataha, there will be no other opportunity for us to maximize the resources that are available in that location. Giit ni Atienza na dating Environment Secretary mula 2007 hanggang 2010, pinahihina ng substitute bill ang posisyon ng Pilipinas sa usapin ng teritoryo. Di niya tuloy maiwasang magsuspecha sa intensyon ni Barzaga. Alam mo, China ngayon gumagalaw dito sa bansa natin para humina yung mga posisyon natin. Para sa akin, that measure, if approved by Congress, will reduce the effectivity of Philippine ownership of that whole area. Ang tanong ko sa kanilang lahat, kayo ba may kausap ng mga Chinese businessman? I am suspecting. Kung nagagalit kayo sa tanong ko, baka ayaw niyong marinig. Baka hindi ito committee. Baka ito yung committee. Itinanggi naman ni Barzaga ang espekulasyon ni Atienza. My record is clean. Kaya huwag siya mag-alit. Deputy Speaker pa naman siya. Sasabihin niya, may kausap ko Chinese businessman. Media mileage lamang mukhang tatakbo yung senador o mayor ng Manila. Gusto lang daw ni Barzaga na maipasa agad ang panukala sa plenaryo bago maging abala ang mga kongresista para sa filing of candidacy sa Oktubre. Pero si Atienza hindi raw titigil sa pagtutol sa panukala hanggang sa plenaryo hanggat walang nakukuhang malinaw na paliwanag. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.